Higa na po kayo ulit, sir, para masimulan na po natin. Ha? Kinakabahan po ba kayo? Huwag po kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Sisiguruhin kong maliligayahan kayo sa klase ng masahe na ibibigay ko. Kumusta, sir? Masarap ba? Yan. Tama. Dyan niya. Yung ganito, sir. Gusto mo? Dyan. Sige. Ibaba mo pa. Eto ba? Sige, sir. Itutodo ko na dito, ha? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit ay pinanggalingan. Ito ang mga liham mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsan itinago, ngayon idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Darwin, 26 years old. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lokasyon ko dahil may pagkasensitibo ang ikikwento ko sa inyo. Pero bago yan, ay kikwentuhan ko muna kayo ng love story namin ng aking fiancé na si Tin. Nakilala ko si Tin dahil sa isa naming common friend. Nag-umpisa kami sa kita-kita lang hanggang sa nagkaligawan na. At hindi namin namalaya na 4 years na pala kami. At last year lamang, sa 25th birthday niya, Popoy, ay nag-propose na nga ako sa kanya. Sa loob ng 4 years ay naging masaya ang takbo ng aming relasyon dahil punong-puno kami ng pagmamahal at respeto sa isa't isa. Si Tin yung tipo ng babae na conservative talaga, as in bawal muna ang matinding romansa. At wala namang kaso sa akin yun dahil din kay Tin ay mas natutunan kong pahalagahan at respetuhin ang mga kababaihan. Mas natutunan ko yung sinasabing self-control. Pero syempre, Popoy, sa mga relasyon, may mga bagay na hindi rin maiwasan mangyari. Yung paminsan-minsang nadadala tayo. At kahit si Tin ay hindi niya may tatanggi yun. Pero hindi ko naman siya pinipilit gawin ng kahit na ano. Mas lamang pa rin ang pagmamahal ko para sa kanya kaysa sa kung anumang pangangailangan ko bilang isang lalaki. Babe, ang busy mo naman dyan. Sorry, babe, ah. Tinatapos ko lang itong pinapagawa ng boss ko. Saglit lang. Wait lang, ha? Ano ba yung boss mo? Weekend na weekend, nagugulo sa'yo. Kaya nga eh. Inis na nga rin ako. Kaso urgent to eh. Malalagot naman ako kapag hindi ko ginawa. Ayan, tapos na. Yon! Congrats, babe! Sorry talaga ha. Kaya ka nga nandito kasi hindi tayo nakapag-date nung nakaraang araw. Kasi sobrang busy ko sa trabaho pero ngayon na nandito ka na. Hindi pa rin ikaw yung nauna ko dahil sa trabaho ko. Okay lang, naiintindihan ko naman eh. At least ngayon, tapos na. Salamat babe ha. Kaya love kita eh. Namiss kita eh. Oh, tapos mo na yung trabaho mo, di ba? So, turn ko naman. Ako naman trabahuhin mo. Darwin, ano ka ba? Huh? Oh, bakit? Alam mo, nasa isip mo sinabi ko. Ikaw ha? Ang gusto mo, ha? Baliw ka talaga. Ito naman, oy, naasar ka lang eh. Hindi ka nga rito. Malambing naman sa girlfriend ko. Ay, sarap naman ang ganitong buhay. Yung kasama ka at kayakap ka. Nakakawala ng problema at mga alalahanin. Ay, kaya nga eh. Hayaan mo, magiging ganito rin tayo sa future, di ba? Oo naman, babe. Higpit ng yakap mo sa akin, babe ah. Miss na miss mo lang ako? Eh, ang busy mo kasi naman nakarang araw eh. Hindi na rin kita masyado nakakausap. Sorry na nga eh, ito naman. Sige nga, pero kiss muna. Che, ikaw talaga para-paraan ka. Grabe, kiss lang naman eh. Ayaw mo lang akong pagbigyan. Ang matampuhin naman nito. Sige na nga. Yun lang? Ang bilis naman nun. Ang demanding naman ah. O ayan ha, siguro naman.
babe. Okay. Ang sarap mo hanap-hanap. Tingnan. Gusto mo to? Sige lang, babe. Lambot. Lahat mo. Babe, teka lang. Darwin, teka lang! Babe, bakit? Hindi dapat nangyari yung kanina eh. Sumobra tayo sa limitation. Babe, sorry. Hindi. Ginusto ko rin eh. Pumayag din ako. Galit ka ba? Hindi. Gusto ko rin. Ayos lang naman. Nadala lang din siguro ako ng halik mo kaya hindi ako tumutulong hinawakan mo yung harap ko. Pero hanggang doon lang. Sorry talaga. Mag-iingat na lang tayo. Kapag sumusobra na ako sa limitations mo, sabihan mo lang ako. Okay. Sorry din. Basta hindi tayo makakalimot. Oo, babe. Naiintindihan ko naman at nire-respeto ko yung desisyon at mga gusto mo. Salamat. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Di lamang ito ang unang beses na nangyari ang ganong klase ng eksena. Ewan ko ba parang hindi na ako natututo kay Tin. Pero di nyo rin naman ako masisisi. Kasi may mga pagkakataon talaga na mahirap pigilan ang ating sarili. Aminin ko kapag ka nandun na kami sa ganoong moment ay nakakalimot na ako. Kahit ayaw ni Tin, nalalagpas kami sa simpleng halik lang. Malinaw naman sa akin ang gusto ni Tin na magpapakasal muna kami bago kami magme-make love. Hindi ko naman pinipressure ang fiancé ko sa bagay na yon. Mahal na mahal ko si Tin kaya gusto kong ibigay sa kanya ang buong respeto at pagmamahal na meron ako para sa kanya. At yan ang palagi kong bilin sa sarili ko. Iba naman itong mga palabas na to. Ganito pala to. Ang halay naman. Wow, inosente ka po, kuya. Opo, inosente po ako. Hala, ganyan pala. May kasunod ang halikan. Baliw, ewan ko sa'yo. Manood ka na nga lang. Ay, grabe natin pelikula nito. Hindi pala to, no? Kaya mo na. Matatapos na rin naman yata yan. Sana nga. Ay, buti naman at natapos na yung eksena. Saglit lang naman yun. Tsaka maganda pa rin naman yung palabas kahit wala yun. Ayun nga eh. Bakit meron pang ganun? Ewan natin. Ganun talaga. Tanong natin kay Direk. Gusto? Che! Babe, bahag naman oh. Ano na namang iniisip mo, ha? Ito naman, nagpapalambing lang eh. Pagkatapos talaga ng ganong eksena, Ay grabe, gusto ko lang naman ng hug eh. alam ko naman kung saan mapupunta yan eh. Ay, ang tamang hinala mo naman babe. Mali ba ako? Panigurado kapag naglambingan tayo, lalagpas na naman tayo eh. Hindi natin alam, baka lalong mawala tayo sa sarili ngayon. Mabuti na yung maingat. Okay, ikaw bahala. Hindi naman ako namimilit kung ayaw mo eh. Nare-respeto kita. Alam mo yun babe. Naintindihan ko naman eh. Tapos na pala yung pinapanood natin. Babe, may biglaan lakad pala kami ni Hans. Ayos lang ba? Ha? Agad-agad? Anong meron? Bakit hindi mo nasabi kanina? Emergency daw eh. Humihingi lang ng tulong si Hans. Bakit? Ayos lang ba siya? Ewan ko nga eh. Hindi kasi nag-reply. Kaya gusto ko na rin puntahan para malaman ko kung ano talaga nangyari. O sige, puntahan mo na. Balitaan mo na lang ako ha. Sige, bye babe. Oh, pre, bigla ka ata nag-iaya. Akala ko ba kasama mo si Tin? Oo, kasama ko kanina. Pero nainis lang ako kaya niyaya kita eh. Kaya umalis na ako kagad sa apartment niya. Ay, salamat pala sa mabilis mong pagpunta dito kahit biglaan, Hans ah. O bakit? Ano nangyari? Nag-away ba kayo? Hindi naman, pero kasi bad trip eh. Nang bibitin. Ano?
Akala ko ba conservative si Tin kaya hindi ka makascore? Pero may something pala. Magkakasamting na nga tapos biglang maaatras. Kung kailan umiinit na yung mga eksena. Ilang beses na yun eh. Tapos kanina ang wholesome lang ng gusto kong gawin. Naglalambing lang ako. Pero nung may napanood kaming love scene sa pelikula na pinapanood namin, aba, nagsungit na nung maglalambing ako. Eh wala naman ako naisip na gawin kung hindi pa niya binanggit eh. Ay pare, ano ba yan? Pero di ba sabi mo naiintindihan tsaka nire-respeto mo naman yung mga boundaries ng girlfriend mo? Oo naman no, mahal ko yun si Tin. May mga pangailangan lang din talaga ako bilang lalaki. Alam mo pre, alam mo naman na kapag mga ganyang bagay may sagot ako dyan, di ba? Ako pare, sinasabi ko naman sa'yo, di ba? Ayoko, mahal ko si Tin. Tsaka, hindi ko gusto yung mga ganyan. Paano mo masasabing hindi mo gusto hindi mo pa naman nasusubukan? Kung nasubukan mo na at hindi talaga siya para sa'yo, di hindi. Ganun lang kasimple yun. Tsaka isa pa, ikaw na rin mismo yung nagsabi, may pangangailangan ka bilang lalaki, pero hindi may bigay ngayon ni Tin. Gusto ko, kay Tin lang naman. Hindi ko naman sinasabing araw-arawin mo to pare. Ano ka ba? Tsaka hindi naman malalaman ni Tin kung hindi mo papaalam. Baliw ka talaga pare. Ano ba? Baka naman din kasi hindi safe yung mga ganyan eh. Ay, hindi ako pa ba? Expert na to pare. Alam ko na kung saan malinis, safe, at paniguradong private ang mga sessions. Dali na. Kahit isang beses lang. May try mo na. Naku pare, sinasabi ko sa'yo nandito ka pa sa lupa. Pero makakarating ka na nun sa langit kapag nasubukan mo. Saan ba yung safe at malinis na yun? Tsaka talagang wala makakalabas? Oo naman pare. May iba lang nalalabas pero yung pagpunta mo doon, walang makakaalam. Ako lang. Sira ulo ka talaga Hans. Master na master ka ha? Oo naman Kaya nga magtiwala ka dito sa master na to. Promise, dadaling kita dun sa branch kung saan talagang hot yung mga babae pare at performance level. Hindi masasayang yung oras natin doon. Baka naman mahal dun ha? Ay, pare, ako nang bahala sa'yo. Libre ko na to kasi sa wakas, pinagbigyan mo na ako. Oh, tara na, matraffic pa tayo. Whoops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ito talagang tropa kong si Hans, basta pagdating sa kalokohan ay nangunguna. Sa totoo lang, ilang beses na akong kinukumbinsi ni Hans na subukan ang mga trip niya sa buhay. At ako na lang ang hindi niya nabibiktima sa aming magbabarkada. Tumatanggi ako sa kanya kasi una ay hindi ako interesado at pangalawa, ayokong gumawa ng bagay na alam kong makakasakit sa fiancé kong si Tin. Kaya ganun na lamang ang kaba ko noong papunta na kami ni Hans doon sa sinasabi niyang spa. Pero desidido ako nung panahon na yon na kahit papaano ay makaganti man lang kay Tin. Masama ang loob ko No-offend ako nang pag-isipan niya ako ng kung ano-ano kahit simpleng lambing lang naman ang gusto ko mula sa kanya. Isa pa, matindi talaga ang need ko to release all the tension. Kaya sabihin na lang natin na nung dinala ko ni Hans sa spa, ay tuluyan na ngang nagdilim ang paningin ko. Pre, ito na pa talaga yan? Pare, bakit ka ba bumubulong dyan? Eto na to. Maganda ka na. Masarap yung masahe nila dito, pare. Doon palang sulit na yung bayad mo. Pero syempre, mas sulit yung susunod doon. Promise yan. Uwi na lang kaya ako. Ay, hindi. Andito na tayo Sige na nga. Good evening po. Uy, Sir Hans, ikaw po pala yan. Ngayon na lang kita nakita ulit dito, ha? Naging busy lang kasi sa trabaho Ay, siya nga pala, may kasama ako ngayon. Ano pong atin? Dalawang the usual. Okay po, pasok na po kayo. Sarap ng masahe. Sobrang nakaka-relax. Buti naman po at nagustuhan niyo, sir. Magpapatagdag po ba tayo ng service, sir? Ha? Sayang naman po, sir. Mas marerelax po kayo kapag nagpadagdag po kayo ng serbisyo. Okay. Sige. Sige po. Higa na po kayo ulit, sir, para masimulan na po natin. Ha? Kinakabahan po ba kayo? Huwag po kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Sisiguruhin kong maliligayahan kayo sa klase ng masahe na ibibigay ko. Kumusta, sir? Masarap ba? Yan. Tama. Dyan niya. Yung ganito, sir. Gusto mo? Dyan. Sige. Ibaba mo pa. Eto ba? Sige, sir. Itutodo ko na dito, ha?
Pre, kamusta naman yung experience? Pre, ganun pala talaga dun. Ibang klase, no? Nakaka-relax na nga yung masahe, pero mas nakaka-relax yung... Ano mo na? Sabi ko naman sa'yo, magugustuhan mo eh. Siyempre sa una, kakabahan ka. Dagdag alalahanin ko pa yun, baka may makakita sa akin na kakilala ko eh. Makarating pa kay Tin at saka sa pamilya ko. Ano ka ba? Kailan ba kita ipapahama ka? Sabi ko naman sa'yo akong bahala sa'yo eh. Ikaw kasi ayaw mo maniwala sa akin. Paano naman kasi ako maniniwala sa'yo, aba? Mas madalas pang kalokohan yung lumalabas siya sa bibig mo. Ba? Pagkatapos kitang matulungan makarating sa langit, gaganyanin mo ako, ha? Pero seryoso pare, ha? Ngayon, alam mo na kung bakit ako pabalik-balik sa ganito. Alam mo kasi Darwin, yung init ng katawan, dapat nilalabas yan. Lalo tayong mga lalaki. Kailangan natin yan eh. Mas mahirap na kung maiipon yan. Ewan ko sa'yo, puro ka ganyan. Totoo naman kasi. Kaya nga kapag kailangan mo o kung nabiting ka ulit doon sa girlfriend mo, sabihan mo lang ako, ha? Pwede kita ulit dalihin sa mga gantong spa o kaya ituro ko sa'yo yung iba ko pang alam. Pero huwag kang mag-alala. Doon kita ituturo sa mga malalayo sa'yo. Salamat, pre. Pero pag-iisipan ko na yung susunod. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko nga na makapasok sa isang spa na nag-o-offer ng extra service. Buong buhay ko ay di ko naisip na gawin yun kasi hindi naman kailangan. Or more like, hindi naman dapat gawin in the first place. Kabado talaga ako nun pero nung natapos na, ay aaminin ko na nagustuhan ko ito. Nakaka-relax naman kasi talaga. Nawala yung mga lamig ko sa katawan sa iba't ibang paraan. Naisip ko tuloy kung bakit tumatanggit ako kay Hans noon. Ganito naman pala ang feeling. Ngayon ay mas naiintindihan ko na kung bakit gustong-gusto ng kaibigan kong si Hans na pumupunta sa mga ganoong klase ng spa. Sa pagpunta ko doon ay nagkaroon ako ng satisfaction bilang isang lalaki na hindi pa naibibigay ng aking fiancé na si Tin. Pero syempre nang humupa na ang lahat ay kinatok din ako ng konsensya ko. May parte sa akin na nagigilty dahil may inililihim ako sa girlfriend ko. Sabi ko nga, itatry ko lang naman at pag-iisipan ko pa ang alok ni Hans na pumunta ulit sa ganong klase ng lugar. Ayoko rin namang tuluyang lokohin si Tin hanggat maaari. Sabi nga nila kapag ka natikman mo na ng isang beses ay baka umulit-ulit ka pa. At ayun na nga, pumayag rin ako sa gusto ng kaibigan kong si Hans na itry ko pa ng isang beses hanggang sa naulit na ng naulit. Minsan sabay kami ni Hans pero may mga pagkakataon na ako lang mag-isa. O hindi ba? Dati takot ako, ngayon nagsosolo na ako sa pagpunta. Ang fiancé ko naman na si Tin ay mukhang hindi naman nakakahalata kahit hindi na ako umihirit ng paglalambing sa kanya. Mas naging panatag pa nga ang loob niya kasi akala niya ay 100% na ang self-control ko. Ang hindi niya alam ay may outlet na kasi ako para mailabas ang lahat ng frustrations ko. Ay, batong-bato na ako. Kanina pa ako dito type ng type. Buti na lang matatapos na ako dito. Yan. Ay, tapos na. Ay. Pwede kaya si Hans ngayon? Gusto kong mag-relax eh. Hello? Re, saan ka? Busy ka? Sa bahay lang, bakit? Tara, natin gawin. Kailangan ko mag-relax eh. Tsaka, ang stressful ang araw ngayon dito sa trabaho. Naku, pas muna ako, pre. Ano? Bakit? Ay, excited pa naman ako doon sa sinasabi mo nung nakaraan. Yung mas exciting na branch. Masama kasi yung pakiramdam ko eh. Kaya nagpapahinga lang ako para gumaling na rin. Nako eh. Oo nga. O sige, pahinga ka na lang dyan. Siguro, uwi na lang din ako. Ay hindi, tuloy pa rin ang ligaya pare. Text ko sa'yo kung saan yung malapit na sinasabi ko. Gusto ko naman makatulong na mawala yung stress mo, no? Ibang klase ka talaga. May sakit ka na pero ganyan pa rin iniisip mo. Ganun talaga. Anyway, sige, text ko na lang sa'yo pare ha. Ikaw nang bahala. Pero sinasabi ko sa'yo, mas okay to at bago. Isa sa mga nakasanayan mo.
Sigurado ako masisiyahan ka. Siguraduhin mo ha. Pero salamat pare. Happy surprise. Ay, nakakapagod talaga sa trabaho ngayong araw. Kaya deserve kong mag-relax ngayon. Weekend rin naman bukas. Good evening, sir. Start na po tayo ng masahe? Yes, please. Kanina pa kailangan yan sa totoo lang. Yan. Yan. Dyan. Tanggalan mo ng lamig dyan. Harder ba, sir? Oo, sige. Diinan mo pa. Sir, parang stress na stress po kayo ah. Sarap na sarap kayo sa pagmasahe ko ng likod niyo. Oo, kasi pagod na pagod ako sa trabaho ngayon eh. Ganun po ba? Sige po, gagawin ko ang best ko para mas ma-relax kayo. Eto sir, gusto mo ba dito? Yan! Dyan. Yan! Alam niyo sir, kung gusto niyo, meron pa akong alam na masahe na sigurado akong mas marerelax kayo. Ganyan ba? Baka pwede kong matry yan. Pwede sir. Total, mukhang mag-enjoy rin ako. Mukhang mapapalaban ako sa'yo ah. Sabi ko naman sa'yo sir eh, gagawin ko ang best ko para ma-relax kayo ngayon. Tatanggalin ko na itong blouse mo. Sir, nanggigigil ko na ata. Salamat ah. Sobrang na-relax ako dun. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng tip. Wala yun sir, salamat na rin sa tip. Pero alam niyo sir, sa totoo lang, kayo na yata ang isa sa mga pinakamagaling kong customer. Oh, talaga ba? Baka siguro kasi kailangan ko din kaya siguro ganun ako kanina. Kung gusto niyo sir, kapag kailangan niyo, pwede ako ulit. Kahit hindi na dito sa spa. Kita na lang tayo sa iba. Naglagay ako kanina ng papel na may number ko sa bulsa ng pantalon mo. Aba, iba! Mukhang nasiyahan ka dun kanina. Kaya nga pwede pang umulit kung gugustuhin mo sir eh. Salamat yan kasi napasaya mo ako kanina. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Yung pagpunta ko ata sa spa na yun, ang isa sa pinaka-intense na experience ko. Iba yung sarap na naranasan ko. Siguro dahil bigay na bigay din yung babae sa spa na nakilala ko. Habang minamasahe niya ako ay napapansin ko na pasulyap-sulyap ito ng tingin sa akin. At pasimpleng humaharot kaya hindi na ako nagulat nang siya na nga mismo ang nag-initiate. At hindi lang yun, ibinigay pa niya ang personal number niya sa akin. Siyempre, nag-double check din ako kung ayos lang ba ang ginagawa niya at hindi malalagay sa alanganin ng trabaho niya dahil base na rin sa mga experience ko sa ibang spa ay hindi ganoon ang kalakaran unless gusto ng babae mismo. Hindi lang kami sa spa nagkita ng babaeng yun dahil nakailang ulit kami sa labas at sa bawat pagkikita namin ay parang lalo siyang gumagaling. Kaya siguro hindi ko rin siya mabitiwan kahit na nagigilty na ako dahil sa fiancé kong si Tin. Alam din naman ng babae sa spa na ito na may fiancé na ako at siya rin naman ang nagsabi sa akin na for fun lang ang lahat ng namamagitan sa aming dalawa. Babe, masarap talaga ng luto mo. Napadami tuloy yung kain ko. Buti naman babe na gustuhan mo. Alam mo, pinag-iigihan ko na nga mag-practice magluto ngayon eh. Medyo lumalapit na kasi yung kasal natin. Kailangan mag-practice ako maging asawa. Talaga ba nagpa-practice ka? Oo, gusto ko kasi maging best misis para sa'yo eh. Gusto kong mapagsilbihan kita. Lalo na kapag kasal na tayo. Oh, fiancé ko talaga, ba? Alam mo, sapat na sa akin kung ano ka. Hindi naman kita pinipressure na matuto agad na magluto o Pero magpakamisis. gusto ko eh. Gusto ko yung aralin para sa'yo. Gusto kong ibigay sa'yo yung klase ng pagmamahal at pag-aalaga bilang magiging asawa mo na deserve mo. Kasi ganun kita kamahal. Babe, balik ka nga rito. Alam mo, swerte ko talaga sa'yo.
Hindi ko alam kung bakit at kung ano yung nagawa ko mabuti para mabiyayaan ako ng isang tulad mo pero nagpapasalamat akong dumating ka sa buhay ko. At sa susunod na taon, papangasawa na kita. Sarap na sa pakiramdam. Swerte din naman ako sa'yo kasi sobrang understanding mo. Alam ko may mga pangangailangan ka na hindi ko maibigay ngayon pero kapag pwede na, asahan mong gagawin ko ang best ko para makabawi sa'yo. Ganun talaga, babe. Hindi naman kita pwedeng pilitin sa mga bagay na hindi mo gusto eh. Nire-respeto kita. Kaya nga maswerte ako sa'yo eh. Ikaw talaga. Unong ka rin mambola ha. Babe, wait lang ha. Sagutin ko lang itong tawag na to sa labas. Medyo importante kasi ito eh. Ganun ba? Sige. Hello? Hello? Bakit ka tumawag? Baby, miss na kita. Hindi ka pa tumatawag sa akin. Magdadalawang linggo na. Sabi ko sa'yo ako tatawag sa'yo, di ba? Para hindi tayo mahuli. Ang kulit mo naman eh. Alam mo, ang suplado mo kapag wala tayo sa kama. Ang init naman masyado ng ulo mo eh. Dapat ibang nag-iinit sa'yo. Ano ba? Bakit? Natukso ka na ba? Pwede naman ako mamaya. Saan mo ba gusto? Pwede akong mag-adjust. Ano ba? Ang kulit mo. Basta akong tatawag sa'yo ha. Sige na. Hintay ko lang naman. Ito naman naglalambing lang eh. Namimiss na kasi kita. Miss ko na yung katawan mo. Yung mga haplos at mga halik mo. Hoy! Tigilan mo nga ako. Nandito ako sa apartment ng girlfriend ko ngayon. Kaya tigilan mo na ako ha. Mamaya na tayo mag-usap. Ano ba yung girlfriend mo? Panira talaga? Panigurado namang mas magaling pa ako dyan. Pero sabi mo mamaya, ha? Sige. Bye muna, baby boy. Naisip naman na babae yun eh. Ang wrong timing tumawag. Sana hindi narinig ni Tim. Sana hindi ko narinig ang alin. Babe, Sino yung kausap mo? ha? Wala. Client lang yun. Client. Pero meron ka pang ikaw na yung tatawag sa kanya at saka nandito ka sa apartment ko, kaya tumigil na siya ng kakatawag sa'yo. Ganun ba kausapin ng client? Ha? Siguro may babae ka, no? Ngayon pa talaga, Darwin? Ngayon pa talaga kung kailan ikakasal na tayo sa susunod na taon? Babe, I swear hindi yan totoo. Eh ano yun, ha? Ipaliwanag mo nga yun? Sige na, sasabihin ko na. Nagpapatulong kasi ako na maghanap ng mapupuntahan na beach o bakasyonan. O tapos, anong connect niyan? Para kasi sa atin yun, sa honeymoon natin. Alam ko kasi gusto mo mag-beach tayong dalawa kasi hindi pa natin yung nagagawa dahil hindi ka pinapayagan ng magulang mo. Kaya, ayan, naisip kong regalo sa'yo sa kasal natin. Surprise dapat yan, kaso wala eh. Nabunyag na. Sigurado ka? Oo babe, promise. Sige nga, kung totoo yan, tawagan mo ulit yung kausap mo tapos i-loudspeaker mo. Tatanungin ko kung totoo. Bakit pa? Wala ka bang tiwala sa akin? Bakit ba ayaw mo? May tinatago ka ba? Wala, pero O wala naman pala eh. Eh di tawagan mo na, anong problema doon? nakakahiya dun sa tao, may istorbo pa natin. Saglit lang naman yan eh, magtatanong lang naman ako. Kung wala ka talagang tinatago, gagawin mo yan. Ay, oo na, ito na. Hello? Miss, ako yung kanina yung kausap mo tungkol dun sa vacation package proposal mo. Ano kasi, yung fiancé ko gusto ko makausap. Ganun po ba, sir? Sige po, walang problema. Oo, babe, kausapin mo na. Hi miss. Tatanong ko lang kung totoo bang nagpa-reserve tong fiancé ko para sa isang bakasyon? Yes po, ma'am. Sa katunayan po, nakapag-send na kami kay sir ng packages namin ng isang araw at kanina lang nakapagpa-reserve na siya. Ganun ba? Salamat ha. Hindi kasi nito sinasabi sa akin eh, kaya akala ko kung ano na. Ganun po ata talaga, ma'am, kung surprise. Alam niyo, ma'am, swerte po kayo kay sir, kaya ingatan niyo po siya. Ay oo naman. Sige miss ha. Salamat sa confirmation. Bye! No problem, ma'am. Salamat po and have a great day. O ano babe, happy? Niniwala ka na ba ngayon? Sorry. Akala ko lang kasi. Okay lang. Sorry din kasi naglihim pa ako sa'yo. Muntikan na talaga ako doon. Mabuti na lang at nakaisip agad ako ng alibi at buti na lang din ay nakisama yung babae sa spa at umakting-acting pa habang kausap namin siya ni Tin. At dahil doon, nilimitahan ko ng pagkikita naming dalawa at na-gets din naman niya. Mas doble na rin ang pag-iingat ko kapag pumupunta sa mga spa at binawasan ko na rin muna para hindi na madagdagan ng dahilan para maghinala pa ang fiancé ko. Nag-work naman ang plano ko at wala pa rin kaalam-alam si Tin. Hanggang isang araw,
Oo, bagay pa. Masaya lang kayo. Pre, happy birthday! Happy birthday, Hans! Uy, Darwin, Tin. Buti nakasama ka ngayon, Tin. Sabi kasi ni Darwin, madalas ka daw busy. Pa-weekend na rin naman bukas kaya sumama na rin ako. Saka hindi ko na kinailangan mag-OT kanina sa trabaho. Oh, dahil dyan. Sige, kain lang kayo, ha? Marami din tayong drinks dyan. Huwag kayo mayang kumuha, ha? Hindi kayo mauubusan. Tin, tagal ka na ni Darwin, di ba? Ano? Buti na pagtsatsagaan mo tong kaibigan ko. Ewan ko rin ba? Minsan talaga ang sakit ng ulo ko dyan eh. Ay, grabe naman, babe. Totoo ba? Ito naman, hindi na mabiro. Tignan mo nga kayong dalawa, perfect couple. Ang tagal naman ang kasal niya, pare. Parang kayo na kayo, tsaka magpakarami. Pre, nakalimutan mo yata sa susunod na taon ng kasal. Best man pa nga kita, di ba? Talaga ba? Kalimutan ko na ata. Pre, malakas na ata tama sa'yo ng alak eh. Magpahinga ka na muna. Ikasal namin, nakakalimutan mo na. Sorry, pre, ha. Marami lang ako iniisip, eh. Alam mo naman, yung mga chicks natin, naghihintay. Ano? Mga chicks nyo? Babe, wala. Lasing lang yan si Hans, kaya pati ako dinadama niya sa kalokohan niya. Pre, huwag ka muna kuminom dyan. Kung ano na mga sinasabi mo eh. Uy, Darwin. Yung babae doon sa spa, yung makulit. Tawag nga ng tawag sa akin, tinatanong ka. Ba't hindi ka na daw bumabalik doon? Ito na daw niya. Ano? Babae sa spa? Anong spa yan? Babe, ay, huwag mo nang pakinggan yan si Hans. Eh, kung ano na yata naisip niyan dahil sa alak eh. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Hans, anong spa yun? Ha? Anong spa? Kasasabi mo lang, may naghahanap na babae kay Darwin sa spa. Ano yon ha? Anong spa yon? Tama ba ako nang iniisip? Ikaw naman, Tin. Di ka na mabiro, eh. Hindi yun si Darwin. Si Jonas talaga yung tinutukoy ko. Teka. Hoy, Jonas! Nasa ka ba? Ikaw talaga, oh. Dahil sa spa mo, kakagulo kami dito. At talagang lolokohin niyo pa ako. Lumabas na sa bibig mo, Hans. Hindi ako tanga para maniwala dyan sa walang kwenta mong alibay. At ikaw naman, ha? Babae? At talagang galing pa sa spa, ha? Ano? Nasiyahan ka ba? Masaya ba yung extra service na binigay sa'yo doon, ha? Babe, hindi nga kasi. Magagawa ko ba yun? Tong si Hans talaga, oh, lasing na yan kaya kung ano nang sinasabi. Aba malay ko kung anong ginagawa niyong magkasama nitong magaling mong kaibigan. Eh pansin ko nga parati kayo magkasama nito eh. Yun pala, magkasama kayo sa kalokohan. Alam mo Hans, kung kaya mong gumawa ng anumang kalokohan, sana hindi ka nandadamay ng iba. Lalo na kung may karelasyon. Matuto ka namang rumispeto. Babe, pakinggan mo muna ako, please. Pakinggan ha? Eh hindi nga ako makatingin sa'yo ngayon dahil diring-diri ako sa'yo. Darwin naman, ano bang ginawa ko sa'yo para gawin mo sa akin to, ha? Lahat na nga ginawa ko para sa'yo. Naghahanda ako ng mabuti para maging mabuting asawa para sa'yo. Tapos gaganituhin mo ako? Please, huwag ka maniwala. Gagawin mo pa talaga akong tanga ngayon? Ano, Darwin, ha? Dahil ba to sa conservative ako at hindi kita mapagbigyan kung humihirit ka? Kating-kati ka na ba magpakamot sa iba? Kung dahil to sa sex, dun ka na lang sa babae mo. Total siya kaya kanyang paligayahin, di ba? Usapan natin Huwag to. mo akong mabibabe dyan. Hindi ko maatim kung paano mo nakukuha magpakita pa sa akin habang may ginagawa ka palang kalokohan sa likuran ko. Huwag mo akong hawakan, Darwin. Nanditiri ako sa'yo ngayon. Bitawan mo ako! Babe, sandali lang. Tin, wala kang kwenta, Hans. Bakit kailangan mo sabihin yun, ha? Tingnan mo nangyari sa amin ni Tin. Wala kang kwenta, kaibigan. Hindi mo kaya magtago ng sikreto. Tin! Sa lahat ng mga naging karelasyon ko, ngayon lang ako nagloko. Sobrang nagsisisi ako. Para akong sinuntok bigla ng realidad na mali ang pinaggagawa ko. Sa panahon ngayon ay mahirap makahanap ng babaeng matino. Yung mamahalin ka at hindi ka lolokohin. Meron ako noon eh. Meron akong Tin. Pero hindi ko pinahalagahan yun. Mas inuna ko yung sarili ko. Mabuti na lamang ay pinagbigyan pa rin ako ni Tin para magpaliwanag sa kanya. Sinabi ko na lahat-lahat ng saloobin ko. May parte sa kanya na naintindihan yung mga rason ko pero syempre nandun pa rin yung galit. Sa ngayon ay sinusubukan namin ni Tin na isalba ang relasyon namin lalo na nga at magpapakasal na kami sa susunod na taon. Hindi na rin ako bumalik pa sa mga ganong klase ng spa. Pagdating naman sa kaibigan kong si Hans ay hindi na rin kami nag-uusap.
Alam kong kasalanan ko naman talaga ang lahat at naghanap lang ako ng masisisi. Pero si Hans din ang nang-impluwensya na gumawa ako ng mga ganong klaseng bagay, kaya mas pinili ko na lamang na layuan siya. Para rin magkaroon ng peace of mind si Tin. Maraming salamat talaga sa Diyos at pinalusot niya ako kahit papaano. Natuto na talaga ako sa pagkakamali ko. Wala nang ibang mas mahalaga sa akin ngayon kundi si Tin. I can't imagine my life without her. At kailangan ko pang magkasala para ma-realize yun. Alam kong hindi dapat tularan ng kwento kong ito pero maraming salamat kung mapipili ninyong maiere ang aking sulat. Lubos na gumagalang, Darwin. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Isa akong ordinaryong empleyado sa isang opisina na nangarap na magmahal ng isang babaeng makakasama habang buhay. Si Yvette. Ganito ko sisimulan ang kwento ng aking pag-ibig. Yvette, pangarap mo palang umasenso. Oo, Mark. Para balang araw, mapatigil ko na yung mama ko sa pagiging OFW. Matanda na kasi siya. Okay ang pangarap mo. Kaya lang, mahirap lang akong naging boyfriend mo. Ano naman ang kaugnayan ng katayuan mo sa buhay? Sa pangarap ko. Kung mayaman ang naging boyfriend mo, natupad sana agad ang hangad mong umasenso. Mark, ikaw ang pinili ko dahil ikaw ang mahal ko. At mahal rin kita, Yvette. Kaya pagsisikapan kong matulungan ka na matupad ang mga pangarap mo. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Kaya lang, gusto kong makatiyak na hindi tayo magkakahiwalay. Kaya Kaya ano? Kaya magsama na tayo. Ha? Live in? Oo. Marami namang magkarelasyon ang nauwi sa paglilive-in. Kailangan pa bang gumaya tayo sa kanila? Kapag ginusto naman natin, nagkikita tayo. At nagagawa natin ang lahat ng ating gusto. Gumagastos pa tayo sa motel eh. Samantalang kapag nagsama na tayo, lagi tayong nagkikita na parang mag-asawa. Doon sa bahay ng parents ko, siyang makakasama natin na isa ng biyuda. Mahigit 1 taon na rin naman tayo, kaya okay sa akin yung suggestion mo. Kaya lang, Ano? pumayag kaya ang mama mo na mag-live-in tayo at makitira sa bahay niyo? Mark, Mama, buo na pong plano namin ni Yvette. magsasama na kayo na nobya mo? Hindi lang naman po kami gumagawa ng plano namin. Ang akala ko mag-iipon ka muna. Maaari naman po ako mag-ipon kahit magkalipin na kami ni Yvette. Gusto ko lang pong makasiguro na hindi siya mawawala sa akin. Makapagtiis kaya ang nobya mo ng klase ng pamumuhay natin? Yan pong siniguro sa akin, Yvette. Mabait po siya at sigurado kong makakasundo niyo siya. Ewan ko, Mark. Sige, papayag ako sa gusto mo. Pero, kapag nagka-problema ako sa nobya mo, ikaw ang sisisihin ko. Biglang-bigla naman yata ang pasya mo, Yvette. Boss, Si boss ka na naman. ikaw ang manager dito sa boutique. Kaya dapat lang, boss ang itawag ko sa'yo. Ano ka ba? Best friend tayo. Ano ba? Hayaan mo na ako. Ikaw na nga bahala. Hindi biglaan yung desisyon ko. Mahigit 1 taon na rin kami ni Mark. At sigurado ako, siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya, pumayag ako sa gusto niya. Kaya lang, balitang mahirap makisama sa mga biyanan. Makakapag-adjust naman siguro ako sa bagay na yun. Okay. Hindi na kita kukontrahin o pipigilin sa plano mo. Kaya lang, hindi ka kaya magsisi? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hindi naging magandang pagtanggap kay Yvette ng aking mama. Tulad sa karaniwan, hindi naiibang kwento nila sa samahang magbiyanan at manugang. Pero umaasa ko na magkakasundo rin sila kalaunan. Pero lingid sa kaalaman ko,
may nakatakda palang malaking problema na darating sa amin na susubok sa katatigan ng aming relasyon. Lillian, please. Pwede ba, Frank? Magtagalog ka na lang. Okay. Marunong ka namang magtagalog dahil ilang beses ka nang nagpabalik-balik dito sa Pilipinas. Dahil sa negosyo mo. Yung sinasabi ko sa iyo kanina, kaya tinawagan kita. Yung tungkol sa gusto mong magkaroon ng kaibigang Pinay? Oo. May mga Pinay na nagtatrabaho na dyan sa Canada. Karamihan ng mga Filipina dito, mga domestic helper. Wala kang matipuhan sa kanila. It's not that. Kaya lang, mas mabuti kung ikaw na kaibigan ko ang maghahanap para sa akin ng magiging friend ko. Sige na nga. Subukan ko ha. Tiwala naman ako sa'yo dahil kaibigan ka ng asawa ng pinsan kong naninirahan dyan sa Canada. Kaya nagkakilala tayo at naging magkaibigan. Aasahan ko, ha, Lil? Oo na. Kailan ka kaya may ipakikilala sa aking friend mo dyan sa Philippines na magiging friend ko? Mama, para po sa inyo. Ano yan? French fries. Sana, bago ka magpasalubong sa akin ng kahit ano, magtanong ka muna kung ano ang gusto kong ipasalubong mo sa akin. Ay, ayaw niyo po ba ng French fries? Bawal sa akin yan. Magkakasakit pa ako sa ginagawa mo. Oh, I'm sorry po. Hindi ko po alam kasi na masama sa Wag mo inyo. kasi ako laging pinangungunahan. Hindi ko naman kayo pinangungunahan. Anong hindi? Madalas, gusto mo ikaw ang nag-aasikaso sa mga pangangailangan ni Mark. Tungkulin ko po yun sa kanya. Ay, hindi mo naman kabisado ang mga gusto ng anak ko. Mama, Uli-uli, magtanong ka muna sa akin bago ka gumawa ng kahit ano dito sa bahay. opo. Huwag mo akong pinangungunahan, Yvette. Huwag na huwag. Kung gusto mong magkasundo tayo. Pagod ako sa biyahe. Sobra kasing traffic. Puti ka pa, Mark. Sa biyahe lang napagod. Ako, sa pagsunod sa mga utos ng mama mo. Yvette, Kapag nandito ako sa bahay kung ano-anong pinagagawa sa akin, hindi ko naman alam yung ibang inuutos niya. Lalo na yung pagagantsilyo. nahihirapan ka? Oo naman. Matyaga naman si mama na turuan ka eh. Madali kong matutuhan ang isang bagay kapag ginusto kong gawin. Kaso ang problema, yung pinagagawa niya sa akin, hindi ko type. Akala ko pa naman, okay ka lang dito sa amin. Mas nahihirapan ako kapag nandito ako sa bahay niyo. Kaysa nagtatrabaho ako sa butik. Yvette, pasensya ka na sa mama ko. Dahil nga sa'yo, kaya ako nakakapagpasensya, Mark. Salamat. Huwag na lang sana akong mapuno. Dahil kapag hindi ako napagtimpi, mag-aaway kami ng mama mo. Habang nagtatagal, ang pagsasama namin ni Yvette kasama ng aking mama, mas lalong lumalala ang hindi nila pagkakaunawa ang dalawa. Bagay na naging dalahin ko rin sa aking buhay. Mark, huwag mo masyadong problemahin yun. Ard, kaibigan kita. Kaya naihinga ko sa yung problema ko. Baka maapektuhan ang trabaho mo rito sa opisina. Hindi naman. Natural lang naman ang hindi magkaintindihan kung minsan ang magkasama sa bahay. Parang ngipin at dila lang yan. Na kung minsan, hindi maiwasang magkagatan. Baka may maipayo ka sa akin. Kung ako sa'yo, magbukod na lang kayo ng kalibin mo. Bumukod? Yun nga iniisip ko eh. Pero hindi naman kaya ni Yvette eh. Ang mamahal ng mga house for rent ngayon sa mga subdivision. Sa mga squatter area, mura lang. Ay, ayoko naman doon tumira, no? Baka mapaaway lang ako sa dami ng mga pasaway sa lugar na ganun. Kung sa bagay. Kapag nagkabanggaan ng mamakot si Yvette, wala akong pwedeng panigan sa kanila. Mark. Para akong maiipit sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Frank, kumusta? Ang alin, Lillian? Yung friend kong Pinay na pinakilala sa'yo. Oh, si Myrna? Oo. Ano, okay ba siya? Masayahin kausap yun? Oo, masayahin siya. Alam mo, sa lahat ng friend ko, yun ang kalog, mapagbiro. Pero
ipakilala mo pa ako sa ibang friend mo, Lilian. Ha? Hindi mo type si Mirna? Hindi eh. Oh. Okay. Sige, pagtawag ko ulit sa'yo, may isa pa akong kaibigang ipapakilala sa'yo. Na sigurado ako magugustuhan mo na. Anong pangalan niya? Yvette. Hindi ko maibigay sa kanya ang mga bagay na pinapangarap niya. Pero kahit ganon, punong-puno pa rin ng saya ang pagsasama namin. Dahil sa pagmamahal na nararamdaman namin sa isa't isa. Happy ka ba, Yvette? Basta't kasama kita. Masaya ako, Mark. Maligaya. Salamat naman na papaligaya kita. Kahit mag-iisang taon na tayong nagsasama, hindi ko pa na ibibigay sa iyong lahat ng gusto kong mapa sa iyo. At nakikitira pa rin tayo sa mama ko. Kasi hindi kalaki ng sweldo ko sa pinapasukan kong opisina. Hindi naman kita pinaghahanapan, Nang maging tayo, nangako akong pagkikinawahin kita. At hindi mo na matitikman ang hirap na naranasan mo sa pamilya nyo. Na naging dahilan kaya napilitang magtrabaho bilang domestic helper sa Kuwait ang nanay mo. Talagang gusto kong makaahon sa hirap. Kaya nga kahit naglilibi na tayo, namamasukan pa rin akong sales lady sa isang butik. Kaya nga nahihiya ako sa iyo. Kailangan mo pang tumulong sa akin para magkaroon ng mga gamit na gusto mo. Hindi naman ako nagmamadali. Naniniwala ako, gaganda rin ang buhay natin kapag natupad na natin ang ating mga pangarap. Yun talagang pagsisikapan ko. Ang mag-aral ng computer shop at sari-sari store. Tutulungan kitang matupad ang mga yon. Gagawin kong lahat para wala kang pagsisiyang sumama ka sa akin. Ako rin, Mark. Gagawin ko ang lahat para wala kang pagsisihan na ako ang minahal mo. Ako lang. Talagang ikaw lang ang minahal ko. Ikaw rin lang ang minahal ko. At ikaw lang ang mamahalin ko habang ako'y napupuhay. Panghabang buhay na nga kaya ang pagsasama natin, Mark. Ha? Bakit? May dahilan ba? Para tayo maghiwalay? Boss, ang swerte ko kay Mark. Bakit mo naman nasabi yan, Yvette? Habang tumatagal yung pagsasama namin, lalo niya akong minamahal, nilalambing, inaasikaso. Para akong reyna na pinagsisilbihan niya sa kanila. Kahit na nakikita na ng mama niya at ng ibang tao. Ewan ko ha, pero para sa akin, masasabi mo lang na maswerte ka kung kumpleto ka sa mga pangangailangan at napapasayo ang lahat ng gusto mo kahit hindi ka magtrabaho. Malabo yata ang mangyari yun sa akin. Hindi Actually, nangyari na yun sa isa kong kaibigan na nag-asawa ng mayamang Canadian. Kaya ayun, nagpapasarap na lang ng buhay doon sa Canada. Siguro maganda yung kaibigan mo, boss. Mas maganda ka sa kanya. Binobolo mo naman ako. Hindi, totoo. Maganda ka, Yvette. Kaya nga ikaw ang bala kong ipakilala sa mayamang Canadian na friend ng kaibigan ko na naghahanap na magiging kaibigang Pinay. Bakit ako? Ikaw lang ang tauhan kong narito sa butik ngayon. Ngayon daw tatawag yung kaibigan kong taga-Canada. Tapos naipangako kong may irereto ako sa kanya. Boss naman, alam mo may ka-live-in ako. Bakit ipapaalam mo ba yun sa Canadian? Siyempre hindi. Boss, sige na, Yvette. Makipagkaibigan ka sa kanya para hindi naman ako mapahiya dun sa kaibigan ko. O sige, kaibigan lang ha. Oo naman. Di lang kita matanggihan eh. Anong malay mo? Baka sa mayamang Canadian na magiging kaibigan mo, matupad ang matagal mo ng pangarap na umasenso.
Sa pamamagitan ng boss ni Yvette na si Lillian, nakilala niya si Frank, isang Canadian, na madali niyang napakapalagayang loob. At yun ay nalingid sa aking kaalaman. Okay, ang joke mo, ha? Hindi joke yun, Frank. Totoo na ngayon ka lang nagkaroon ng friend na gaya kong foreign? Oo. Kasi hindi nga ako sanay mag-English. Oh, thankful pala ako. Pasalamat nga ako kasi marunong kang mag-Tagalog. Ako ang dapat magpasalamat kasi nakilala kita at naging kaibigan. Kung hindi ka marunong mag-Tagalog, malamang hindi tayo magkakaintindihan. Sana'y dumating ang araw na magkita tayo ng personal. Ako, parang malabo yun. Why? Kasi imposibleng makapunta ako dyan sa Canada. Possible yun, Yvette. Makakarating ka rito sa Canada. Paano? Tutulungan kita. Kapag nagkataon, Yvette, hindi ka na mag-aabang ng jeep na masasakyan pa uwi. Magkakaroon ka na ng sarili mo sasakyan. Paano naman mangyayari yun, boss? Dahil kay Frank. Handa nga na siya na tulungan ako na makapunta sa Canada. Oh, see? Malamang magkatotoo yun. Pero alam mo, boss, talaga, gusto kong makarating sa ibang bansa. Oo, sa ibang bansa, posibleng matupad ang pangarap mong umasenso. Marami na ngang Pilipino na gumanda ang buhay nung makarating sa Canada. Kaya nga, kay Frank ang pag-asa mong matupad ang iyong pangarap. Kaya wag mo sayangin ang pagkakataon. Wag mong tanggihan ng tulong na posibleng ialok sa'yo ni Frank. Paano si Mark? Kung talagang mahal ka niya, ay iintindihan ka niya. At magpaparaya siya para matupad ang iyong mga pangarap. Susubukan ko. Yvette, ipapaalam ko kay Mark yung tungkol kay Frank. Frank? Oo, Mark. Frank yung pangalan ng Canadian na nakipagkaibigan sa akin. Mabuti, hindi dumudugong ilong mo sa pakikipag-usap sa kanya. Marunong naman siya magtagalog. Kasi ilang beses na daw siyang nagpabalik-balik dito sa Pilipinas dahil nga doon sa negosyo. Pinagbigyan mo lang kamong pakiusap ng boss mo? Oo. Kaya nakipagkaibigan ako doon sa Canadian na tumawag sa kanya. Paano kung maging seryoso sa'yo yung Canadian? Malabo yun. Paano nga? Ikaw kayo sumagot ng tanong mo. Kung ako? Okay lang. Okay lang sa'yo? Na maging seryoso sa akin yung isang foreigner? Yvette, mahal kita. Kung sa iba matutupad ang mga pangarap mo at sa iba kaliligaya, maintindihan ko. Hindi ako hahadlang. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Tuluyan na ngang nagkalapit ang loob ni Yvette at ang Canadian na si Frank sa isa't isa. Na kahit sinabi kong okay lang sa akin ang lahat, labis pa rin akong nasaktan. Art, sabi ko kay Yvette, okay lang sa akin na maging seryoso siya sa mayamang Canadian na nakikipagkaibigan sa kanya. Pero sabi ko lang yun. At masama ang loob mo sa kalivin mo. Kaya niyaya mo ako mag-inuman tayo, hindi ba? Masama ang loob ko, pare. Hindi kita masisisi. Sa mahigit isang taon na pagsasama namin, asang-asa akong magiging kami na habang buhay. Na magkatuwang naming bubuuin ang aming mga pangarap. Pero wala palang dahilan para umasa ako. Hindi pala matutupad ang mga pangarap namin. Ambisyosa kasi ang kinakasama mo. Mahal ko siya, Art. Mark, pasensya na. Alam ko mahal na mahal mo si Yvette. Hindi ko gustong pagsalitaan siya ng hindi maganda. Pero kaibigan kita. Kaya masakit din sa akin na harap-harapan kanyang saktan. Mahal ko pa rin siya kahit sinaktan niya ako. Kung ganun, ipaglaban mo siya. Huwag kang pumayag na maagaw siya sa'yo ng iba. Talagang ayokong maagaw siya sa akin ng iba. Pero anong magagawa kung hindi ko maibibigay sa kanya ang katuparan ng mga pangarap niya? Mark, kung hindi mo siya ipaglalaban, malamang mawala nga siya sa'yo. Kung talagang kami ni Yvette ang para sa isa't isa, hindi kami magkakasira. Pero kung mawawala siya sa akin, matatanggap ko, Art.
makakapagpakasakit ako para sa kapakanan at kaligayahan ng babaeng pinakamamahal ko. Hello, Frank! Ano sabi mo? Padadalan mo ko ng 20,000 pesos? Yes, Yvette. Kaya kita tinawagan. Naku, hindi ko yata matatanggap. Magkaibigan na tayo. Ilang araw pa lang tayo magkaibigan. Yvette, seryoso ako sa iyo. At saka hindi pa tayo nagkikita ng personal. Desidido akong humigit pa sa magkaibigan ng ating turingan. Kaya gusto kitang tulungan. Naku, nakakahiya sa'yo. Wala kang dapat ikahiya sa akin. Kung papayag ka nga, gusto ko bigyan ka ng puhunan para hindi ka na mamasukan. Para makapagtayo ka ng sari-sari store. Ay, wag. Ayoko. Pumayag ka na. Ayokong isipin mo na sinasamantala ko yung pagiging magkaibigan natin, Frank. Okay, kung ayaw mong padalhan kita ng puhunan sa negosyo, tanggapin mo ang perang ipadadala ko sa iyo. Paggastos mo sa mga requirements para makarating ka rito sa Canada. Pero, Frank... Tanggapin mo ang tulong na inaalok ko, Yvette. Kung seryoso ka sa pakikipagkaibigan sa akin. Eh, kaya lang, nakakahiya. Nakaabot sa kaalaman ng aking mama ang tungkol kay Frank at hindi ko siya masisisi kung makaramdam siya ng sama ng loob kay Yvette. Damdamin ng isang ina ang namayani sa kanya. Nasasaktan siya para sa akin at ayaw niyang patuloy akong magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Tanga ka, Mike! Bobo! Sabihin niyo na po sira ulo ako, mama. Matatanggap ko po. Harap-harapan ka ng niloloko ng kinakasama mo. Pumapayag ka. Hindi naman po ako niloloko ni Yvette. Anong hindi? Magkasama pa kayo. Nakikipagrelasyon na siya sa iba. Kaibigan lang po ni Yvette yung Canadian na tumatawag sa kanya. Ay, hindi ako naniniwalang pakikipagkaibigan lang ang habol sa kanya ng foreigner na nagbibigay sa kanya ng pera. Si Yvette pong nakakaalam ng tunay na relasyon nila nung Canadian. Kapatid mo kinakasama mo, Mark! Papiliin mo siya kung sino sa inyo nung Canadian na yon ang talagang gusto niyang makasama. Ma, ayoko po mag-aaway kami. Kung ayaw mong kumprontahin yan, ako ang sisita sa ginagawa niyang panloloko sa'yo. Huwag po, ma. Ay, hindi ako papayag na. Harap-harapan kang lokohin na kinakasama mo sa pamamahay natin. Mama. Wala siyang utang na loob. Walang hiya siya. Ma, huwag naman po kayo magalit. Sinasagad mo ang pagtitimpi ko sa'yo, Yvette. Wala naman akong ginagawang masama. Anong wala? Kung ako lang, makapagtitimpi ako sa'yo. Kahit hindi mo sinusunod ang mga iniuutos at itinuturo ko sa'yo. Hindi ko lang po nagagawa yung ibang tinuturo nyo sa akin kasi talaga namang hindi ko matutuhan yun. Tulad ng paggaganchilyo. Okay lang na sadyain mong hindi sumunod sa akin. Kayo lang naman po nag-iisip ng iba eh. Ang ginagawa mo kay Mark, yon ang hindi ko mapagpapasensyahan. Wala po kaming problema ng anak nyo. Napakalaki ng problema ninyo. Hindi po kami nag-aaway. Oo, hindi kayo inaaway ng anak ko dahil mahal ka niya. Kahit niloloko mo siya. Hindi ko pa niloloko si Mark. At sino yung Canadian na madalas tumawag sa'yo? Kaibigan ko lang po yun, si Frank. Kapag siya ang kausap mo, halos hindi mo na mabitiwan ang telepono mo. Nakakahiya naman po i-off ko yung cellphone kapag kausap ko siya habang may sinasabi pa siya sa akin. Ay, kasi nga may relasyon kayo. Wala po. Lukuhin mo ang sarili mo. Ay, wala akong magagawa kung ayaw niyo maniwala sa akin. Tigilan mo ang panloloko mo kay Mark. Mama, hindi. Kapag hindi, baka masaktan kita, Yvette. Baka mapatay pa kita. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Lalong sumidi ang galit ng mama kay Yvette dahil sa pagpasok ni Frank sa buhay namin. At ako, nakakaramdam ng labis na pag-aalala at pangamba sa posibleng pagkawala ng mahal ko sa aking buhay. Art, kahit anong ginagawa ko, hindi mabura sa isip kong pag-aalala
na isang araw mawawala na sa akin si Yvette. Mark, huwag kang patalo sa problema. Pati mga trabaho ko rito sa opisina naapektuhan na. Narinig ko nga minsan nung mapagalitan ka ni boss. Kasi nga, nagkamali ako sa ipinatrabaho niya sa akin dahil sa pamamroblema ko yun kay Yvette. Kung ako sa'yo, tatapatin ko na ang kinakasama mo. Para hindi ka naman problema sa kanya. Art, Papiliin mo siya kung sino ang mas mahalaga sa kanya. Ikaw ba o ang kaibigan niyang Canadian? O Yvette, kumusta naman kayo ng mama ni Mark? Ako, hindi niya ako kinikibobos. Naku, mahirap yan. Kahit nakausapin ko siya, hindi niya ako pinapansin. Ano sabi ni Mark? Pagpasensyaan ko na lang daw mama niya. Mahirap na may kasama sa iisang bubong na masama ang loob sa'yo. Nahirapan na nga ako sa pakikisama doon sa mama niya eh. Kaya nga madali yung pagtupad sa pangarap mo. Para hindi ka na mamroblema. Boss, Sikapin mong makapunta na sa Canada sa lalong madaling panahon. Mark, huwag ka magkalit. matagal na akong nagtitimpi, Yvette. Matagal na akong nagtitiis. Hanggat maaari ayokong ipakita sa yung galit ko. Hanggang makapagtitiis ako, sinasarili kong sobrang sakit na nararamdaman ko. Pero hindi ko na kaya. Sa bawat araw na nagdaraan, parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang sama ng loob, sa sobrang sakit ang pakikipagmabutihan mo sa ibang lalaki. Napakasakit nun. Mark, Alam mo bang awang-awa ako sa sarili ko? Para na lamang akong namamalimos ng pagmamahal mo, ng atensyon mo na sa ibang lalaki na nakatuon. Kinalimutan mo na mga pangarap natin. Dahil sa Frank na yun. akala ko naiintindihan mo. Naiintindihan ko na matagal mo ng pangarap na makaahon sa hirap at hindi ka naniniwalang maibibigay ko sa iyong katuparan ng pangarap mo. Kaya hinahanap mo yun sa iba. Sorry. Hindi ko alam na nasasaktan kita. Hindi ko na kayang ginagawa mo sa akin, Yvette. Hindi ko na kaya. Sobrang hirap ng kalooban ang nadarama ko ng mga sandaling yon. Bawat katagang binibitiwan ko ay mga salitang sumusugat sa aking puso na hindi nalilingid sa mga mata ng aking mama. Mark, hindi na magandang nangyayari sa pagsasama ninyo ni Yvette. Umaasa pa rin po ako, Mama, na magkakaayos kami. Paano kayo magkakaayos? Ayaw tigilan ni Yvette ang pakikipagkaibigan doon sa Canadian na madalas niyang kausap sa telepono. Hindi ko nga po siya maintindihan. Maliwanag na binabaliwala niya ang damdamin mo, anak. Mama, Alam niyang nasasaktan ka. Nagsiselos sa pakikipagmabutihan niya sa Canadian na yon. Pero ano, tuloy pa rin siya sa pag-entertain sa mga tawag na foreigner na yon. marirealize din po ni Yvette ang mga pagkakamali niya at magbabago rin siya. Ewan ko, Mark. Ang nararamdaman ko, hindi na magtatagal ang pagsasama ninyo ni Yvette. Malapit na siyang mawala sa buhay mo. Huwag mong problemahin yung boyfriend mo. Bet, kumain ka. Sayang yung in-order ko rito sa eatery kung hindi mo gagalawin. Boss, paano hindi ako magpuproblema? Ilang araw na, hindi ako kinikibo ni Mark. Pati ng mama niya. Nahihirapan ako kasi sa iisang bubong kami magkakasama. Alam mo, bakit ka magtitiis sa matabang na pakikitungo sa'yo ng boyfriend mo at ng kanyang mama? Mahigit 1 taon na ako nakikitira sa kanila. Eh bakit hindi ka muna humawalay sa kanila? Yun ba dapat ko gawin, boss? Eh kung gusto mo, maaari ka namang tumuloy sa amin. Salamat. Pero may tiyahin ako na pwede kong lapitan. Oh, gano'n naman pala eh. Lumayo ka muna sa boyfriend mo. Kapag ginawa ko yun, lalong iisipin ni Mark.
Pinagpalit ko na siya sa iba. Bakit mo iintindihin ang iisipin o sasabihin sa'yo ng boyfriend mo at ng ibang tao? Ang isipin mo, yung sariling kapakanan mo, ang damdamin mo. Ganyan nga rin yung payo sa akin ng inay kong nasa abroad. Matapos kong ipakilala sa kanya si Frank sa Skype. Kung saan daw ako masaya, doon ako. Hindi naman daw mahalaga kung kalahi ko o dayuhan yung makakasama ko. Kaya lang, nasanay na akong kasama si Mark. Naiintindihan kita. At masakit sa akin na lumayo sa kanya. Hindi ko naman sinabing layuan mo siya ng tuluyan. Humiwalay ka muna sa kanya, pansamantala, para makapag-isip-isip ka. Space, ganun. Para matimbang mo ang iyong sarili, ang puso mo. Kung sino ang higit na mahalaga sa'yo. Mahirap namang makipagmabutihan ka sa Canadian, pero si Mark naman ang hinahanap ng puso mo, hindi ba? Alam kong nag-aagaw ang damdamin ni Yvette kung anong susundin niya. Ang puso na nagmamahal kay Mark o ang isip niya na nagsasabing tuparin ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ni Frank at dapat na siyang magpasya. Sa wakas, Mark, nakahinga rin ako ng maluwag. Nakaalis na po si Yvette, Mama. Oo. Mabuti naman po. Sinunod niyang pakiusap ko. Na hindi ko na siya madatnan dito sa bahay pag uwi ko. Habang nag-iimpake siya ng mga gamit niya, binabantayan ko siya. At nang magpaalam siya sa akin, hindi ko siya pinansin. Sinadya kong wag na kaming mag-usap. Mama. Masama ang loob ko sa babaeng yun, Mark. At sa bawat araw na narito siya, nasisira ang araw ko. Kaya tama lamang na umalis na siya rito. Masama rin pong loob ko sa pag-alis niya. Tama lamang na nagkalayo na kayo. Hindi siya ang babaeng karapat-dapat sa'yo. Hindi ko po inaasahan na sa pag-iwalay hahantong ang aming pagsasama. Kung nagtagal pa siya rito, malamang magkakagulo lamang kami. Baka magkamatayan pa kami. Yvette, dapat magsaya ka. Nakalaya ka na sa relasyon niyo ni Mark. Matagal-tagal din kami nagsama, boss. Mabuti nga hindi nagbunga ang pakikipag-live-in mo sa kanya. Iyon naman ang sinadya namin. Kung nagkataon, mahihirapan ka na makipaghiwalay sa kanya. Mahirap kasing magkaroon kami ng anak sa panahon na kapwa kami hindi pa handa. Mas madali ka makakapag-move on. Sana nga. Nandiyan naman si Frank. Si Frank. Wala siyang kaalam-alam na may ka-live-in ako. Huwag mo lang ipaalam sa kanya. Ano ka ba? Ha? Samantalahin mo na malapit ang loob niya sa'yo. Dahil mahirapan ka nang makatagpo pa ng katulad niya na makapagbibigay ng katuparan sa lahat ng iyong mga pangarap. Handa ng lahat ng mga plano ni Yvette at ni Frank. Ngunit siguro, dininig ng Diyos ang mga panalangin ko na paglinawin niya ang isipan ng aking mahal at bumalik sa piling ko upang ituloy ang naudlot naming pagsasama at pagmamahalan. Yvette, malungkot ka. Hindi, Frank. Hindi mo man aminin, halata kong may problema ka. Iniisip ko lang kasi yung mother ko na nasa abroad nung tumawag ka. Naaawa ako sa kanya dahil mahirap yung trabaho niya doon. Matanda na siya pero patuloy pa rin siya nagtitiis ng hirap at nagsasakripisyo. Ang mother mo nga kaya ang problema mo o ako? Wala akong problema sa iyo. Sinabi ko noon pa sa iyo, seryoso ako sa iyo. Gusto kong pakasalan ka para magkasama tayo habang buhay. Pero hindi ko ipipilit ang sarili ko sa iyo kung hindi ka seryoso sa akin. Frank?
Sabi mo, seryoso ka sa akin. Ginamit mo ang perang pinadala ko sa iyo para maihanda ang mga papeles na kakailanganin mo para sa pagpunta mo rito sa Canada. Totoo yun. Kung seryoso ka sa akin, bakit hindi mo ipinapaalam sa mga kaibigan mo dito sa Canada ang tungkol sa atin? Naging kaibigan mo na rin sila nang magkakilala tayo. Kasi... Tapatin mo ko, Yvette, at maiintindihan kita. Bigyan mo muna ako ng kaunting panahon, Frank. At isang araw, ipapaalam ko sa iyo ang lahat. Ang totoong nararamdaman ko para sa iyo. Mga alaala na lang ang nag-uugnay sa mga damdamin namin ni Yvette. Dahil ang totoo, labis pa rin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Pagmamahal na umaasang madudugtungan pa para sa ikaliligaya ng aming mga puso. Dati, sa tabing dagat na ito, dito kami madalas magkasamang mamasyal ni Mark. Yvette, pangarap mo palang umasenso. Oo, Mark. Para balang araw, mapatigil ko na ang mama ko sa pagiging OFW. Matanda na kasi siya. Okay ang pangarap mo. Kaya lang, mahirap lang ang naging boyfriend mo. Ano naman ang kaugnayan ng katayuan mo sa buhay sa pangarap ko? Kung mayaman ang naging boyfriend mo, natupad sana agad ang hangad mong umasenso. Mark, ikaw ang pinili ko dahil ikaw ang mahal ko. At mahal rin kita, Yvette. Kaya pagsisikapan kong matulungan ka na matupad ang pangarap mo. Nangako sa akin si Mark noon. Tutuluyan niya akong matupad ang pangarap kong umasenso. Para rin sa kinabukasan namin. Kaya umasa ako na matutupad ang pangarap ko. Na magkasama kami. Pero paano mangyayari yun? Nagkalayo na kami ni Mark. At malabo nang muli pa kaming magkasama. Si Frank, hindi ko pa siya lubos na kilala. Pero dama ko, tapat siya sa akin. Mahal niya ako. Katunayan, ang pag-aalok niya sa akin ng kasal. Ang kasal na hindi minsan man naalok sa akin ni Mark. Saka na natin pag-usapan ang tungkol sa kasal, Yvette. Darating naman yun kapag handa na tayo. Ang importante, mag-isama tayo. Maligaya, masaya sa'yo. Maraming masasayang sandali akong natikpan sa piling mo, Mark. Pero iba ang pangako ni Frank. Sabihin mo lang na mahal mo rin ako, Yvette. Pagkakasalan agad kita. Pagigilhawain, ikaw at ang ating magiging mga anak. Dama ko. Tapat si Frank sa mga sinasabi niya sa akin. At tototohanin niya, nabigyan ako ng magandang kinabukasan. At pagkakasalan. Pero hindi si Frank ang pangarap kong makatabi sa pagharap sa altar. Hindi siya ang gusto kong makasama habang buhay, kundi si Mark. Si Mark. Sa wakas, Mark, nakita ko rin ngumiti. Mama. Mula nang umalis dito sa bahay si Yvette,
Lagi ka na lamang malungkot. Mama, huwag na po nating pag-usapan si Yvette. Ikaw ang bahala. Sining kausap mo sa cellphone bago ako lumapit sa'yo? Isa pong bagong kaibigan. Babae? Opo. Ipinakilala siya sa akin ng kaopisina ko. At siya pala ang nagpapangiti sa'yo. Masaya po siyang kausap eh. Anak, kung ang babaeng yon ang laging magpapangiti at magpapasaya sa'yo, isama mo siya dito sa bahay para makilala ko. Mama, darating po tayo dyan. Sana nga'y matagpuan mo na ang babaeng karapat dapat mong mahalin at makasama habang buhay. Kaya nga po, kapag natiyak ko ng damdamin ko, mag-aasawa na ako. Abay, dapat! Para magkaroon na ako ng apo. Sisiguruhin ko lamang po, Mama, na ang babaeng pakakasalan ko ay talagang mahal ko at mahal niya ako. Hindi pa ako handang magmahal. Pero ang totoo, gusto ko na rin maging masaya. Gusto kong sundin ang mama sa kagustuhan niya na muli akong maghanap ng panibagong pag-ibig. Pero hindi ko magawa. Dahil umaasa ako na muli kaming magkakabalikan ni Yvette. Ano, Yvette? Gusto mong isoli kay Frank ang perang naibigay niya sa'yo? Oo, boss. Kaya kita tinawagan. Akala ko pa naman nakaplano ka ng pumunta sa Canada. Noong una, desidido ako mang-ibang bansa para matupad yung pangarap ko. Talagang malamang umasenso ka kapag nakarating ka sa Canada. Pero hindi na rin ako magiging masaya na matupad ang pangarap ko na hindi ko kapiling ang lalaking mahal ko. Yvette, Kaibigan lang si Frank para sa akin. anong malay mo kung matutunan mo rin siyang mahalin? Paano ako matututong magmahal sa iba kung meron nang itinitibok ang aking puso? Alam mo, mahirap ka na makatagpo ng gaya ni Frank. Alam ko. Sayang siya. Wala akong magagawa kundi tapatin siya. Kawawa naman si Frank. Alam kong totoong mahal ka niya. Kaya siguradong masasaktan siya kapag tinapat mo siyang kaibigan lang ang turing mo sa kanya. Yvette, nagbibiro ka. Hindi, Frank. Totoo? Hindi ka na pupunta rito sa Canada? Oo. Mahirap kasing ituloy ko yung napag-usapan natin kung hindi rin ako magiging masaya. Akala ko pa naman matutupad na ang inaasam ko. Makakasama na kita. Makakasal na tayo. Kung papayag ako sa gusto mong mangyari, alam ko na matutupad ang pangarap ko. Mabibigyan mo ako ng magandang buhay. Pero, matapos kong pag-aralang mabuti ang lahat, na-realize ko, Fran, na wala sa mga material na bagay ang aking ikaliligaya. Naiintindihan ko. Makakatagpo ka rin ng babaeng mamahalin mo, Frank, nang higit pa sa akin. I don't know, Yvette. Sa maikling panahon na nagkakilala tayo, minahal na kita. Minahal kita ng higit sa buhay ko. At ikaw na ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay. But I'm sorry, Frank. Okay lang. Mabait ka. At nanditi ako madali kang mahalin. Pero, para sa akin, kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Hangad ko ang kaligayahan mo, Yvette. Salamat. Good luck. And goodbye. Boss, naaawa ako kay Frank nung tapatin ko siya na hindi nahihigit pa sa kaibigan ang turing ko sa kanya. Oo, nakakaawa talaga siya. Dahil totoong minahal ka niya. Pero tama lang yung ginawa mo. Alam kong maiintindihan mo ko, kaya nga tinawagan kita. Gagawin ko na ang alam kong dapat na gawin. Yvette,
Makikipagbalikan na ako kay Mark. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Tila ba dininig ng kapalaran ang aking pakiusap na bumalik sa piling ko sa Yvette? Pero sabi nga, hindi natin hawak ang kapalaran ng bawat tao o bawat relasyon dahil lahat ng bagay ay may katapusan. Mark, Oh, Yvette, ikaw pala. ikaw pala yung nasundan kong nakapila dito sa food court. Dito pa rin ako madalas mag-lunch kapag lumalabas ako. Alam ko, gaya ng dati. Nung tayo pa. Oh, pero iba na ngayon. Kung noon tayong madalas magkasama at magkasalo sa pagkain, hindi na pwede ngayon. Bakit? Kasi may makakasalo na akong iba. May iba ka na? Oo, ayun sa isang table. Bago pa lang kami na nagkakakilala. Bago pa lang ako naliligaw sa kanya. Pero nagkakaintindihan kami at masaya. Sa maikling panahon na nagkahiwalay tayo, may kapalit na agad ako sa puso mo. Yvette, hindi siya mahirap mahalin. Napakabait niya. At nasa kanya na ang katangiang hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Paano ako, Mark? Hindi mo na ba ako mahal? Naging malaking bahagi ka ng buhay ko, Yvette. Nasaktan ako ng labis na magkahiwalay tayo. Pero ang paghihiwalay natin yon ang nagturo sa puso ko para mahanap ang babaeng dapat kong mahalin na walang ibang iniisip, kundi ang magmahal ng walang anumang kondisyon. At aaminin ko na sa maikling panahon na nakilala ko siya, nabaling lahat sa kanyang pagmamahal na dating iniuukol ko sa iyo. Kaya sana, mapatawad mo ako. Wala kang kasalanan. At naunawaan kita. Mapalad siya. Dahil nakatagpo siya ng isang lalaking katulad mo na tapat ko magmahal. At marunong magpahalaga sa damdamin ng isang babae. Mark, ako ang humihingi ng kapatawaran sa iyo dahil naging mahina ako, naging makasarili. Dahil sa ambisyon kong umasenso, I'm so sorry. Hangad kong kaligayahan yung dalawa. Salamat. Hangad ko rin na matagpuan mong lalaking tunay na nagmamahal ng higit pa sa ipinaramdam ko sa iyo. Alam ko, matatagpuan mo rin siya. Salamat. At maraming salamat sa pagmamahal mo. Babaunin ko yun sa aking alaala habang ako'y nabubuhay. Good luck sa inyong patiwasay na pagsasama. Paalam na sa'yo, Mark. Paalam, Yvette. Paalam. Patawarin mo ko kung hindi ko maamin sa iyo na hanggang ngayon ikaw pa rin ang itinitipok ng puso ko. Mahal pa rin kita. Masakit sa akin na makita kang humahakbang papalayo sa akin. Pero kailangan kong tanggapin. Dahil alam kong marami kang mga pangarap na gustong matupad na hindi ko kayang ibigay sa iyo. Handa akong magpakasakit para maging masaya ka. Hindi man madali ang limutin ka, pero gagawin ko. Pipilitin kong maibaling sa ibang pagmamahal na iniukol ko sa iyo. At ipinapangako ko, magiging tapat ako sa kanya. Hindi ko siya sasaktan. At ipagpapalit sa anumang material na bagay sa mundo. Goodbye, Yvette. At gusto kong aminin sa sarili ko sa huling pagkakataon. I love you very much. Pareho kaming nasaktan. Pero mas nabayani sa akin ang kagustuhang matupad ni Yvette ang kanyang mga pangarap sa buhay na hindi ko kailanman maibibigay.
Umaasa na lang ako sa panibagong kabanata ng aking buhay sa pamamagitan ng bagong pag-ibig. Matatagpuan kong tunay na kaligayahan. At sana, ganun din si Yvette. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Lubos na gumagalang, Mark. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.